The
panahon ng pesta, ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ay may isang tangke sa tabi ng pinto ng mga upa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay naghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon ng may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaho ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pag kumalawkaw sa tubig, datapwat samantalang naparoroon ang may nakalusong ng unang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon ngang araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, "Ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan." Ngunit sila'y sinagot niya, "Ang nagpagaling sa akin, ang siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Tinanong nila siya, "Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhasa ay may isang karamihan sa dakong iyon. Pagkatapos ay nakasumpong siya o nasumpungan niya si Jesus sa templo at sa kanya ay sinabi, "Narito, ikaw ay magaling na. Huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ay lalong masama." Tayong manalangin. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, aming Diyos, sa umagang ito, sa magandang panahon ay pinagkaloob mo sa amin upang ikay aming mapuri, masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Aming alam, ikaw ay Diyos na napakabuti, tapat, banayad sa pagkagaling, sagana sa kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang dahilan bakit kami ay naparirito, sapagat ang iyong salita ay nagsasabi sa amin na magsiparoon kami sa bundok upang ikay aming purihin, upang ikay aming isambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Iyong sinabi, Panginoon, igalang namin ang araw ng Sabat, kami magtipon-tipon sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi sa amin kung saan may 2 o 3 nagkakatipon-tipon sa iyong banal na pangalan, ikaw ay lumalagay sa kalagitnaan at ikaw ay nakikipag-usap sa amin at ikaw, ang aming Diyos, ay nakikinig sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sa oras na ito, sa pananampalataya, walang bagyo, walang lakas ng hangin, walang ulan na nakapigil sa amin sapagkat kami naniniwala, higit ang Diyos naming pinaglilingkuran, makapangyarihan, Diyos na siyang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Sa umagang ito, sa iyong aming pagsamba, sa iyong aming papuri, ikaw ang Diyos na kataas-taasan. Sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na pagsamba sa oras na ito. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, salamat at narito ka. Sabihin mo sa iyong palapit
salamat at nandito ka. Salamat at darang ka. Tingnan nga ninyo kung masaya ang inyong kalapit. Last Sunday ay naituro sa atin ng Brother Pipit ang the ever-increasing faith. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung paano aantas at lalago ang iyong pananampalataya. At sa itinuro ng Brother Pipit, inyong napag-unawa, paano aantas ang inyong pananampalataya? Sinong may kontrol? Sinong may hawak ng paglago ng inyong pananampalataya? Diyos o kayo? Sagot. Paano lalago ang inyong pananampalataya? Kanino nakasalalay ang paglago ng inyong pananampalataya? Si Samuel nag-iisip. Sa Diyos o sa iyo, Samuel? Sa Kanya. Tama ba yun? Sa Diyos o sa iyo? Sa Diyos. Maganda yung may dalawang sagot. Yung isa, si Samuel, nasa akin. Ang paglago ng aking pananampalataya, ako magdidikta. Kay Ram naman, napatungo si Ram. Kay Ram naman, sa Diyos. Hindi lalago ang aking pananampalataya kung wala ang Diyos. Sa iyo naman isa, sa tuwan, nasa sa inyo. Kontrolado nyo. Kung nais yung lumago ang inyong pananampalataya, kayo ang magsasagawa. Kung nais yung hindi lumago ang inyong pananampalataya, kayo rin ang magsasagawa. Lalo na sa panahon ng signal number 3, kayo ang magpapasya. Kung nais yung lumago ang inyong pananampalataya, pupunta kayo rito. Sasambahin niyo siya sa spirito at sa katotohanan. Ikaw naman, kung ikaw ay tamad, mananatili ka sa iyong bahay at ang iyong pananampalataya ay matutuyo. Ang iyong pananampalataya ay hindi lalago. Ang iyong pananampalataya ay mamamatay sapagkat ikaw ay hindi nagbibigay ng oras sa Diyos na siyang nag-uutos sa iyo ang kanyang mga buhay na salita. Purihin natin ang Panginoon. Lucas chapter 17 verse 5. Tama kaya ito? Pakibasa ng lahat. At sinabi ng apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Pakiulit ng lahat. At sinabi ng apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, sabay-sabay. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya kasing laki ng isang butil ng hindi ng mustasa, sasabihin niyo sa puno ng borong ito, mabunot ka at manalig ka sa dagat at kayo'y kakalmanin. Amen? Amen. Balik tayo sa verse 5. Okay. Sinabi ng mga apostol, ng mga lagad, ng bawat isa sa atin, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dumadalangin tayo, Lord, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Yun naman talaga tayo eh. Ang tao talagang humihingi sa Diyos. We communicate directly to God. Yun yung susi. Hindi na dumadaan ng kung kani-kanino. Idalangin mo naman ako, pastor, sa Panginoon, na ang aking pananampalataya ay dagdagan pa niya. Dahil ang aking pananampalataya ay parang... Ano ba yan? Parang Christmas light. Minsan napubuhay, minsan namamatay. Dalangin mo ako, pastor, ng aking pananampalataya
Pag sisimula ay wala ng patayan, dire-diretso. At nasa sa inyo, mga kapatid, ang kasagutan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, magkaroon ka lang ng pananampalatayang singliit ng butil ng mustasa. Masasabi mo sa bundok ng sikomoro, pumarong ka, masubasog ka sa dagat, at ang punong ito ng sikomoro ay tatalima sa inyo. Amen? Mas matindi sa 1 chapter 5. Mas matindi sa binasa natin. Sapagkat sa 1 chapter 5, mayroon doong isang kalawkawan. Ang mga tao sumasampalataya na pag yung kumalawkaw yung tubig at nakapunta ka doon sa kumakalawkaw na yun ng tubig, pag nauna ka, ikaw ay gagaling. Kaya kawawa na yung hindi makalakad, yung mga lumpo. Swerte ng mga nakakalakad pa dahil pagka raw nakarating doon, gumagaling. Una-unahan. Kaya nang dumating si Jesus sa lugar, daming may sakit. May bulag, may pipi, may hindi makalakad, at doon inobserbahan ng Panginoong Hesus ang mga may sakit na yon. At sabi niya dun sa isa, gusto mo bang gumaling? Ang sarap naman ang tanong ng Panginoon. Kinatayan kayo ng Panginoon, gusto niyo bang gumaling? Baka sabihin niyo, wala naman po akong sakit eh. Sila na lang po ang iyong pagalingin. Lahat tayo may pangangailangan. Lahat tayo may sakit. Kaya si Jesus ay naparito para sa ating lahat upang pagalingin ang bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At karamihan na sakit ngayon ay sakit sa bulsa. Amen? Oo nga, at okay naman ang iyong, ang bulsa mo naman eh, walang madukot. Kaya kailangan natin ng Panginoon. Amen! At lumapit siya noon, at ang mukha ng lalaki nagtertilan. Ang mukha ng lalaki lungkot na lungkot, sipayong. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, Ginoo, bago ho umalaw yung tubig, marami na pong nakapunta. Wala hong umakay sa akin. Wala hong magdala sa akin doon upang ako'y gumaling. Ayan, sabi ng Panginoon, hindi pa siya kalala eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, buhatin mo iyong higaan at tumayo ka at umuwi ka. Kaya naman yung lalaki nang marinig yun, agad niyang binuhat ang kanyang higaan, siya'y tumayo at siya'y nakalakad at siya'y umuwi. At ang sabi ng mga tao, mga Pariseyo, uy, bakit ka naglalakad? Bakit buhat mo ang higaan? Hindi mo ba alam araw ng Sabat? Sino may utos sa iyong ikaw eh? Ang sabi ng lalaki, hindi ko alam kung sino. Pero sinabi niya sa akin, buhatin ko ang aking higa at ako'y tumayo at ako'y gumaling. Kaya ako na may sumunod. Ayan. Instruction, obedience. Nakarinig siya ng utos. Hindi niya kilala ang nag-utos sa kanya. Sumunod siya sapagkat pangganda ng kanyang utos. Sino pa namang may sakit ang hindi gustong humaling? Ay nakarinig siya ng tinig. Nang sabi ng tinig na kanyang narinig, bumangon ka, magaling ka na. Natural. Sinunod niya. Tumayo siya. Gumaling siya, sumunod siya sa salitang kanyang narinig, at ng kanyang narinig, maraming kumukontra. O bakit kayo may samba?
Hindi niyo ba alam, signal number 3, bakit kayo nandito? Napapansin ba niya? Araw ng linggo dumarating ang bagyo. Napapansin niyo ba? Tinitingnan na sa panahon ngayon kung sino ang totoo at kung sino ang hindi totoo. Kaya sa inyong lahat, congratulations! Nakapasa kayo at aantas, lalago ang inyong pananampalataya sapagkat kayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Hallelujah! At sa inyong pagsamba, kaya ng ating dating ginagawa, huwag niyong pakialamanan yung mga kalapit. Ipakita niyo sa Diyos, sumamba kayo sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Itaas ninyo yung mga kamay. Huwag kung ano mong ginagawa, na pag sumasamba, naghihinguto, na pag sumasamba ay iniintindi yung mga anak. Alam niyo ba, gagayahin tayo ng ating mga anak. Kung ano ang inyong pinakikita sa kanila, iyon ang gagawin nila. Sa pagsamba, hindi kayo makatotohanan. Gagayahin kayo ng inyong mga anak. Hindi rin nila maging makatotohanan. Plastika ng mangyayari. Kaya mga kapatid, when we worship the Lord, when we praise the Lord, He is listening. He is listening. He is watching us. At pag nakikita niya na kayo makatotohanan ng sumasamba sa Kanya, ang Panginoong Diyos mapapala sa inyo at ipagkakaloob sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Purihin natin. Kaya ang inyong mga mukha ay ipakita niyo ang makatotohanan ng pagsamba. Walang pakialaman. Kung kayo napapaiyak, umiyak kayo. Kung kayo napapalundag, lumundag kayo. Kung kayo mapapasayang, sumayaw kayo. Kaya nung tayo sa nagpupuri, parang kulang pag walang sumasayaw dito. Kaya sila naman hindi raw alam ang step ng puntahan dito. Sila'y sumayaw sapagkat ito ang nais ng Diyos na tayo ay totoo magpuri, magpasalamat at sumamba sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Amen! Kaya face-to-face worship, okay. Typhoid is canceled in the name of Jesus! Amen. Tayo lahat ay tumayo muna. Umawit pa tayo. Pag-gising sa umaga, kay natitignan ko yung mga mukha kung marunong na kayong sumambang makatotohanan sa Kanya. Kailangan minsan ako'y tumingin sa inyo, pero higit sa lahat, ang nakatingin sa inyo ay ang Diyos na nakasya.